Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Oo, ay dito, mas maganda to. Attorney Harry Roque, hinamon ng debate si Risa Hontiveros ungkol sa treason. Ito maganda. Gusto ko, paano kaya pag nagsabunutan si Pag nagsabunutan si Harry Roque tsaka si Risa. Gusto ko, ayoko ng debate, Harry Roque. Gusto ko magsabunutan kayong dalawa. Ayoko ng ganun. Oo, gusto ko sabunutan diyan kay Semenay. Ay, Barat Bay. Boss, baka pwede mo namang imbitahin si Risa Hontiveros sa inyo. Tapos si Harry Roque. Oh. Malay nyo magsabunutan. Oh. Miss Duck Girl, shout out. Okay, play natin to. Tignan muna kung anong pinagdadakdakan. Ako, malaking bunganga ako, pero bago ako magbukas sa bunganga, nag-aaral muna. Hoy, magdahan-dahan ka naman sa malaking bunganga, Roque. Bastos to Mag-isip-isip ka kung may nasasaktan, ha? Parang napakabastos mo na, Roque, ha? Sabi mo naman, pakinggan niyo yung sinabi niyo. Visit na to. Pati ako dinadamay mo sa away niyo. Bago magdakdak, tignan muna kung anong pinagdadakdakan. Ako, malaking bunganga ako, pero bago ako magbukas sa bunganga. Roque, ha? Umayos ka. Bago ka magsalita ng isang bagay, tignan mo at pakiramdaman mo kung sino yung mga tinatamaan. Visit na to, pati ako dinamay mo dyan. Lokong tong si Harry Roque, magkakampi tayo dito, Ayaw mo mag-isipan mo muna, ha? Visit na to. Malaki bunganga daw. Di mo lang pinag-isipan kung may natatamaan ka. Irekta mo kay Risa Hontiveros yung yung patama mo, hindi yung kung saan-saan bumabalandra. Visit na to. Aral muna ako ng pag may lumabas sa bibig ko, mapapaninindigan ko. Bibig na naman. Sige, magdebate tayo kung pwede kang maglitis ng treason. One-on-one, Sige nga. Hindi naman po pwede dahil nga hindi mo alam kung anong batas. Okay? Alam ko hindi required. Ikaw yung maging abogado para maging senador. Pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makaka-apekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino? Kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon. Katulad dito. Bakit ba nagkakaganyan si Risa Hontiveros ngayon? Siguro alam nyo naman, ilang beses na rin namin sinabi yan. Dahil last term na po ni Risa Hontiveros ngayon sa pagiging senadora. So, ang mangyayari niyan, kung hindi siya mag-i-stop sa pagiging senador, is tatakbo siya na mas malaking, mas mataas na katungkulan sa ating gobyerno. So ano bang mataas na yun? Pwede siyang maging vice president, pwede siyang maging presidente. So ngayon, etong ginagawa ni Risa Hontiveros, mapatungkol sa Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy, isa itong or ano bang magandang tawag dito? Isa po itong technique or taktika para makapukaw siya ng atensyon ng mga tao. Na para magkaroon na, alam mo yung publicity. yung tipong laging dapat alam mo sa pagiging president, sa pagtakbo ng pagtakbo bilang isang presidente, kailangan kasi laging nakahanger yung pangalan mo. Kailangan isang basura ang pangalan mo. Hindi basura na mabaho or bulok, hindi ganoon. Isang basura na laging kalat ang pangalan mo.
sa pagtatakbo ka ng presidente kasi kadalasan ho dito sa Pilipinas, ang batayan ng mga tao dito kapag may kapag sikat ka. Pag lagi ka na pag-uusapan. Ayun yun. Marami hong mga politiko na talagang kung makikita nyo ho, ay maaaring mas malaki pang maitutulong sa bansa natin. Pero hindi sila napapansin kasi nga hindi sila masyadong patok. Hindi sila masyadong kilala. Diba? Ganun yung nangyayari. Kaya ito si Risa Hontiveros, lahat po ng pinaggagawa nito, akala nyo para sa bayan. Hindi. Para yan sa kanya kasi tatakbo yan. Sus! Tigilan mo ako, Risa. Alam ko na baho mo. Sus, Risa. Gawain din yan ng mga amo mo. Ginawa na nila dati yan kaya alam na namin. Paano mo amendahan yan kung hindi mo alam kung anong estado ng batas ngayon? Bago dumakdak, mag-aral. Okay? Attorney. Grabe yun ah. Siyempre, unahin ko muna yung gross ignorance of the law. Yun. Alam mo, ikaw, kung ikaw ay magpaparatang din naman at maninira ang puri ng ibang tao, siguro doon mo, tama yung mga binabato mo. Tama! Una, treason. Ano klaseng treason? No? Kakatawa ka naman. Asa Romeo, shout out. Magawa kung walang digmaan. Palibasa, gusto mo na makipagdigmaan. Dahil akalain mo, si Uncle Sam sasaklolo sa'yo. Nako, nahehelo ka. Hindi para makipaggerang dayuhan sa Pilipinas. Alam niyo kapag nagagalit si Atty. Harry Roque, doon lumalabas yung pagiging girl lalo niya. Lalataan nyo rin ba? Hello? Pag nagagalit si Atty. Harry Roque, doon lumalabas yung pagiging darn niya eh. Oh, may mga alisi, doon lumalabas yung pitik eh. Ang baho ng bunganga ni Risa Hontiveros. Ano yung pangalan niyan? Si Risa Anli Virus. Anli Virus. Hindi Hontiveros, Anli Virus. Oo, hindi mo nako, pustahan tayo. DJ Gal, pustahan tayo. Akin na yung kotse mo pag nanalo si Risa. Ay, hindi. Kapag nanalo si Risa sa pagiging vice president or presidente, paano ba? Kapag natalo si Risa sa pagiging presidente at vice president, akin na yung kotse mo. Pati yung laptop mo. Ano, game? DJ, game? Hindi, walang pag-asa manalo yan. Tingnan nyo, bagsak nga sa survey. Jay, focus ka lang kay virus. Ngayon ko, nangangati nga ako dyan eh. Ng treason, dapat muna may digmaan. Yan yung mga makapili na panahon ng digmaan. Yung sports car ko kaloka. Huwag naman yan. Kumampi sa kalaban. Yung mumurahing sasakyan mo lang dyan. Although hindi kita maintindihan, bakit gusto mo kasi magkagera? Dahil ba tumutubo at kikita yung mga Amerikanong gumagawa ng bomba at mga baril? Abay, kailan ka pa naging kakampi ng mga tagagawa ng baril at bomba? At kailan ka pa nagnanais na gustong mamatay ang mga kapwa Pilipino sa gera na hindi natin mapapanalo? Alam nyo, wala pa rin alternatibo pagdating sa panlabas na relasyon kung hindi ang mabuting pag-uusap, lalong-lalo na sa panig ng mga karatig bansa na wala namang nagkaroon. Ay! Nangyari? Gago to biglang umihinto Neto yung about sa gera, diyan na lang mapapatunayan kung sino talaga nagmamahal sa bansa. Unang-una, yung presidente ho natin gustong-gusto ng gera. Gustong-gusto ng gera kasi napakabig. Kasi baka mamaya makasuhan tayo pag sinabi ko to eh. Paano ko ba i-deliver to? So bahala na. Ganito kasi yan. Gustong-gusto ng ni Kuting na magkaroon ng si Nida Junior magkaroon ng gera dito sa Pilipinas. Para nga naman, pag may gera na dito sa Pinas, malaya na silang manggano, no? Alam niyo yan, yung manggano, no? Malaya na silang makakagawa ng ganun. Sir Roder, Almari, shoutout. Diba? Ayun yung pinakaisa, kaya nga gustong-gusto ng mga yang makano yan, nila Risa, nila Trillanes. Hindi, si Trillanes hindi naman nakaupo eh. Si Risa na lang. O, si Lisa na rin, sama na rin natin.
O, si Tamba. Kaya ano, wag na Jay. Sige, sige. Wala na mami, nasabi ko na eh. Late na yung chat mo eh. Di ba, totoo naman. Kaya gustong-gusto ng Pangulo natin na magkaroon ng gera dito para hindi na sila mahihirapan na mangupit sa kaban ng bayan. Diba? Yun naman talaga eh. Labas doon. Inat-ngat mo yung wire dito. Tapos sasabihin, sasabihin nila, mahal ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas. Mahal pero may secret deal sa Amerika. Sorry. Nadulas. Okay, tuloy na tayo. Baka anong pa masabi ko dito. Kasaysayan na higwaan. Ni minsan, hindi naman tayo nakipaggera sa China. Bakit gustong-gusto nyo makipaggera ngayon? Dahil ba naninilbihan kayo sa inyong mga among mga Amerikano? Ay, loko mo! Ang treason po, hindi po pwede. Speaking of the devils, kakasabi ko pa lang, di ba? Kakasabi ko pa lang na baka lang naman baka or di umano ay may secret deal sa Amerika. Ito na, sinabi na ni Atty. Harry Roque. Hindi ko pa nga masyadong O, di ba? Hindi ko pa ito napapanood, Kagabi lang, kaninang lang to na report. Baka sabihin nyo, pinanood. Paano ko papanoorin agad yan? Tugman-tugma doon sa sinabi ko, di ba? Ma-commit kapag wala pong gera, pero yung pag-traidor sa bayan po pwede po dahil mga gustong makitang mamatay ang mga Pilipino sa kausa ng mga dayuhan, yan po talaga ay pagtaksil sa bayan. Yun ang Kami tama. po, Senadora, ay umawit ng lupang hinirang. Ang mamatay na para sa bansang Pilipinas, hindi po para sa mga dayuhan. Ang mamatay na po para sa inang bayan, hindi po para sa mga bato-bato. At kinakailangan talaga pag-aralan bago ka dumakdak. Yun ang sariling tribunal kung saan tumungo yung iyong among presidente dati. Nagsabi, hindi po pwedeng matrato na EEZ ang Ayungin Shoal habang ito'y militarized. At ito'y naging militarized dahil ginawa nga natin commission naval vessel ang Sierra Madre. At bukod pa dyan, kung treasonous itong sinasabi mo na di umano ay ginawa ni Presidente Duterte, ang nagsimula yan, yung dati mong presidente Noynoy Aquino. Yan na nga eh. Doon lang alam niyo habang pinapanood ko yon, nakalimutan ko lang sabihin kahapon, hindi ko lang masyadong straddurage. Ang tawag doon, nakalimutan ko yung Englishin ko sana eh. Hindi ko lang masyadong na-explain ng maayos kahapon yung live natin, no? Sinasabihan ni Risa Ontiveros na triason ng ang ginawa ni tama ba yung bigkas ko? Bulol kasi ako sa R eh. Sa triason, no, na sinasabi ni Risa. Samantalang hindi niyo ba naisip yun na patama yun sa mga amo niya? Kasi yung salitang triason ginawa ng mga dilawan yun eh. Tapos ito pa ang malupit diyan. Ito pa yung malupit diyan. Treason, bigkas doon. Treason, okay. Treason. Misa nga bigkas ko doon, tiason eh. Treason, tama ba? Treason for Sergey. Sige. Sorry. Bulol lang. Ito ba yung malupit doon? Sino ba talaga ang unang-unang merong tinatawag na secret deal sa China? Walang iba kundi si Noynoy. Kaya nga nagtataka ako bakit treason. Okay, treason pa lang tamang bigkas doon. Kaya nagtataka ako na gago to si ano ba to si Risa? Ba't parang di nag-iisip? Hindi niya malang inisip na pinatamaan niya sila doon, yung mga amo niya. Kaya tama tong sinabi ni Atty. Harry Roque. Inanunsyo ni Secretary Gasmin na pumapayag ang Chino kung ang delivery sa Sierra Madre ay tubig at pagkain, pero hindi sila pumapayag kung ito ay repair and construction materials.
Kung treasonous yan, di dapat talagang Treasonous. ang unang malitis yung dati mong presidente. Kaya nga lang, namatay na. Pero po pwede pa rin litisin yung mga Secretary Gasmin kung talagang Treasonous pwede yan. daw eh. Ang problema nga, gross ignorance of the law ka naman. Babatas. Grabe yun ah. Alam ko hindi requirement Ignorant na ikaw ay of the maging law. abogado para maging senador. Pero dapat alam mo ang Gago sa pool si Risa dun. Ignorant of the law. Shit! Putong ino mo sa pool, ang sakit nun, no? Ignorante ka pala, Ma'am Risa eh. batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan? Ito na, real talk di. Ito na, parang nanonood tayo ng flip-top. Ikaw ba naman sabihan, tama yung sinabi ni Breako, si Break ba? Sabi ni Breako, sabi ni Breako, tawaging ignorante ang isang senador. Sakit nun. Oo, sakit nun, guys. Gaging, lupit ni Harry Roque, no? Puta, ignoring, isang ignorante sa pagdating sa batas. Tama ba? Hindi kasi ako kasing talino ni Jarrett eh. Paano at ano ang batas sa ngayon? Paano mo amendahan yan kung hindi mo alam kung anong estado ng batas ngayon? Yun! Paano mo, paano mo masasabi yung ganon kung hindi wala kang kalam-alam sa batas? Kasi sinabi niya yung treasonous. At ano ba ulit basa rito? Treason? Oh, yung treason. Oh, paano niya nasabi yung tapos hindi niya pala alam yung meaning nun? Diba? Parang nakakaloko siya. Hindi, ano na to? Immune naman na tayo sa mga ganitong gawain ng dilawan. Dati pa naman ganyan yan. Bago dumakdak, mag-aral. Okay? Bago dumakdak, isipin mo na hindi lang ikaw ang nagmamahal sa bayan. May mga ibang nagmamahal din kaya ayaw makita na mabaliwala ang buhay ng mga kasundaluhang Pilipino. Tama. Kung meron mang mamamatay, dapat yan ay pang nasyonal na interes, hindi para sa baliwalang mga posturing. Hindi po natin kinakailangan ng digmaan. Pinagbabawal nga po yan sa larangan ng international law. Yan ay criminal aggression. At ngayon naman po, meron na tayong napagkasundo ang mekanismo para mag-usap ang bansang Pilipinas at ang China. Bakit kinakailangan pang makipag-irian? Yan ang hindi ko po maintindihan. Sagutin niyo po yan. Anong makikita ninyo kung mamamatay ang mga Pilipino sa gera na hindi naman natin mapapanalunan? Yan po ay pag-traidor. Yan about yan sa gera na hindi natin kayang ipanalo. Alam nyo, naging isang nakakalokong pangbabara ng mga Tanso Dugyot supporters. Sabi pa naman, yan, yung mga Duterte vlogger, yung mga kumakampi sa Duterte, yung mga pro-Duterte dyan, sinasabihan nila ang Pilipinas na mahina ang lilalang tayo. Sinasabi nila na mga mahihina tayo. Sabi nila hindi daw natin kaya ang China pag nagkagera. Sabi ko, bobo nyo. I-explain ko hindi namin sinasabi 'yun dahil mahina tayo. No, mahina tayo na alam mo 'yun. Hindi real talk kasi 'yun, hindi talaga natin kaya ang China. Mga bobo. Sasabihin nyo, minamaliit namin ng kapwa namin Pilipino. Hindi namin minamaliit, sadyang hindi talaga kaya ng Pilipinas ang China. Isa ang China sa mga may mga pinakamalalakas na ang kagamitan na panggera. Ano bang kagamitan natin? Ano ipang lalaban natin sa gera laban sa China? Shabu. Magpagawa tayo higanteng malaking shabu. Isang malaking higanteng droga tas ibato natin sa China, ganun ba gusto nyo? O yun, malaking yun.
Real talk kasi yun. No? Itak, Boss J. Putay na. Dala-dala mo itak, di ba? Papunta ka pa lang eh. Tapyas-tapyas na yung katawan mo. Alam nyo kung bakit? Paano hindi tapyas-tapyas katawan mo? Yung mga China, may mga baril. Tayo, itak-itak lang. Nakakabobo yun. Hindi, tignan nyo, yan ang nakakaano sa supporters ng Marcos. Yan ang pinagkaiba ng supporters ng Marcos at supporters ng Duterte. Sa Marcos kasi, unang-una, bukod sa bulag sila doon at bingi-bingihan, no, ay parang mahirap silang paunawain. Hindi katulad sa mga Duterte supporters na talagang, alam mo yun, na, di ba, ako, binanatang ko si Tatay Digong gawa ng hindi naman totaling banat na sinabi ko na yung about dun sa yung nilabas niyang addict si Bongbong, sinabi niya. So doon hindi ko nagustuhan yun kasi basta wag na natin balikan yun, no. Pero kapag inexplain mo ng maayos sa mga supporters ng Duterte yung mga nangyayaring gusot ngayon sa Pilipinas, ang bilis nilang ma-pick up. Pagdating sa mga Marcos supporters, putang na, yan na. Ang hirap paliwanagan. O katulad niyan, sinabi ni Harry Roque na na hindi natin kaya ang China. Putang na, alam mo nasa nasa isip ng mga Marcos supporters. Mahina ang mga Pilipino. Oo, daw, parang binabastos daw ni Roque. Putay na, real talk yun, hindi talaga natin kaya. Buti sana kung nandito si Sanggoko sa Pilipinas eh. Isang hami wave lang dyan. Ang galing. Visit ng mga to. Para kayong mga Anong gamit natin dito? O sige, ganito na lang. Total, dumadami naman na sila ngayon. And mananawagan po ako. Pag nagkaroon po ng gera dito sa Pilipinas, lahat po ng mga adik dun sa kulungan, palayain nyo. Yun yung isabak nyo sa gera. Total, dumadami naman sila ngayon kasi wala naman ang tokhang eh. Yun naman. Yun na lang gawin nyo. Nyo na lang, palayain nyo yung mga adik, sila yung palabanin nyo sa gera. O tala, kahit tad-tad na ng baril yan, dilat pa rin mata niyan. Ay, naku. Visit ng mga taong to, mga pag-unawa. Kailan ba tayo nanalo sa mga yan? Ang lalakas ng mga kagamitan panggera ng mga yan. Ano ka, adik? Basta, na-imagine ko tuloy, boys. Halimbawa, nagkagera sa Pinas, tapos adik yung pinauna sa gera. Habang gumigera, halimbawa tinamaan ng bala dito sa balikat, tira. Butay na. Amang lagi kipagbalatan sa gera, tumitira para hindi maramdaman yung sakit. Ay, visit na yan, saklap siguro na. Pre, dito na tayo, karga. Diba sa sundalo, kapag naubusan ng bala, may sinisigaw dyan eh. Loading, ano ba yan tawag dun? Yung reloading. Sa English, ewan ko lang sa Tagalog, reloading. Sa mga adik, pag napasabak sila sa gera, pag wala nang amat, sasabihin nila, point one. Point one tayo, point one. Wala lang, dadami na rito eh. Kung bawal na tokhang sa Pilipinas eh. Dadami na yan. Baka yun yung kaya siguro malakas yung loob ni Pangulong Bongbong Marcos na magkagera dito sa Pinas kasi may mga adik naman nalalaban sa China. Visit na yan.
Ay! na interes. Hindi po treason dahil wala naman pong gera. Pero yun nga po, nakakalungkot ano na nangyari sa kalidad ng ating mga mababatas na ang basic na, alam mo sa Revised Penal Code kasi, Article 1 yan eh. Yun yung kauna-unahang krimen na nakasaad sa Revised Penal Code. Yung krimen ng treason. Bakit ka hindi mo malang alam kung ano yung krimen na yan? Hindi nagbabasa. Bago manira, siguraduhin na tama naman yung mga sasabihin mong panira. Dahil pag hindi ka magiging kapanipaniwala. At sa totoo lang, hindi ka naman talaga pinaniniwalaan. Pero attorney, di ba itong agreement Ouch! na ito ay matitrace natin way before panahon pa Sakit nun. ng kanyang Esme, shout out. pinanungkulan din dahil naging ano din siya noon. Talagang bukid vlog, parte shout out. ng di ba, gabinete, Pinoy administration. Oo, yan ang nag-appoint sa kanya sa PhilHealth Oo. na dahilan kung bakit sa tingin ng marami. So ngayon yan pa yung isang pinagtataka ko, yung about sa issue ni Risa Ontiveros about PhilHealth, issue ni Franz Castro about sa human trafficking and child abuse, tapos yung kaso ni ni Remulla, yung kaso ng anak niya. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yun. Pero ba't hanggang ngayon hindi na bibigyan ng pansin yun, no? Sa PhilHealth, kaso ni Risa. Child abuse, human trafficking, kaso ni Franz. Tapos yung kay, grabe. Nakatuon lang talaga sila, no? Doon pa lang halatado, no? Kitang-kita mo yung diferensya ng, talagang pamumulitika at paninira talagang ginagawa nila laban sa mga Duterte. Kasi, kung ganun pala, against sila sa ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy, kung meron man talagang ginawa, bakit yung kay Franz Castro hindi nila pagtuunan ng pansin? Halos parehas lang naman yun. Human trafficking tsaka child abuse din yun. Partida, may video pa yun. Sabi ng mga tanso vlogger is no bail daw ang ang kaso ni Quiboloy. So, ibig sabihin, Nobel din yung kay Franz. Kaya halos to parehas lang yun child abuse, human trafficking Diba? Yun lang yun lang doon lang panalo na Halatang may pinupunteriya lang talaga sila, kaya ganun yung nangyayari. Finally, nagwagi bilang senador sa pangatlong attempt, no? Ang ang talagang nagpasimuno ng ganyang palisiya, Noynoy Aquino, di administrasyon niya yan. Bakit ngayon sasabihin mong treason news, palibasa, binibintang mo kay Presidente Duterte? Panindigan mo yan. Pag napatunayan namin na si Noynoy Aquino ang nagsimula, di dapat sabihin mong treason news din. Sisirain mo pa ang memorya ng isang namatay na. Paktay ka rito, Risa. Pagsabunutan na lang kayo ni Attorney Harry Roque. Di alam nyo yung kung ano yung magiging karma dyan sa mga yan. Alam nyo kung gutom. Yung tipong pagbukas mo ng kaldero, 100 pesos na yung 100 pesos na yung, ang makakakain lang na tao ay 4 or 3, pero 100 na. Nararanasan din nila din. Sa mga tanso vlogger, hindi nila nararanasan yung gutom ngayon. Alam nyo kung bakit? Biruin mo ba naman, may revenue ka na sa YouTube, may sahod ka na sa YouTube, sumasahod ka na ng 100k pababa sa YouTube channel mo, kung mataas man yung views mo, kung mala Coach Jarrett ka, kung mala Maring Jarrett ka, ang sahod niya ay 100k pataas yan per month. Tapos may monthly allowance ka pa. Kapag medyo agresibo yung dating mo sa vlog or sa live, additional 10,000 ka pa. Pagdating pa ng may mga bonus tsaka 13 month pa yan. Baka nga may service charge pa. Halimbawa, speaking of service charge, service charge is pwede rin yan sa mga, halimbawa, yung mga katrabaho mo na pala absent tas ikaw hindi. Pwedeng sa'yo mapunta yung ganun Ganun kasi sa restaurant ng Wildflower dati, ganun yung rules dun May service charge kami. At laging napupunta sa akin yun kasi
ang pasok ko dati is alas 6 ng umaga. Misan 4:30 nandun na ako. Doon ako natutulog sa loob ng malaking freezer. Di ba? At least hindi na ako mahihirapan. Maaga man ako nakarating sa trabaho ko, hindi pa ako malilate, may additional sahod pa ako. Ganun kautak si Jay Guevara. Dati ginagawa ko yun. Ang pasok ko alas 6. So syempre, para hindi ako malate, maaga na ako alis dito. Total, ako naman yung stockman eh. Stockman, yung tiga ng mga frozen, yung mga running low, mga paubos ng product. Yan, ilista yan, lahat yan. So yun. So, yung mga tanso vlogger, kaya hindi nila nararanasan yung mga pagtaas ng presyo kasi may pera sila. Yung mga mayayaman, wala namang pakialam yan sa presyo ng dito sa Pilipinas. Yung mga mapepera, walang pakialam yan. Hindi ko nilalata, may mga mayayaman na aminado naman sa sarili nila na hindi sila naaapektuhan sa taas ng presyo ng bilihin dito sa Pilipinas. Pero naaapektuhan sila dun sa mga nakikita nila mga kababayan na sobrang hirap na sa presyo ng bilihin dito sa Pilipinas. Yung mga tanso vlogger, hindi nila nararanasan yan kasi nga may kinikita sila ngayon, doble-doble, triple. May bonus tsaka 13-month pa nga at service charge pa eh. Tapos may additional 10K pa pag medyo yung tipong katulad ng vlogger na tag dito, yung vlogger na babae na pinabili ng asawa ng suka sa tindahan, pagbalik vlogger na. Nakapulot na cellphone. Dati lumanay magsalita sa vlog nun. Pero ngayon iba na eh. Dati Whitney Houston yung boses, naging Renz Virano na. Naging Kenny Roger na eh. Yun, yan na natin yan. Yun na lang masasabi ko, Attorney Roque at Risa, magsabunutan na lang kayo.